High School Diaries Part 2. Natapos ang huling klase sa hapon na tila isang mahabang parusa para kay Sofia. Sa loob ng ilang oras, hindi natigil ang mga patama sa likod niya. Habang nagliligpit ang lahat, dahan-dahan ang kilos ni Sofia. Kahit na maayos at malinis ang kanyang uniforme, hindi pa rin ito nakaligtas sa mapanuring mata ng mga bully. Sa paningin ni na Eliza, kasalanan ang maging maganda kung wala kang pera. Uy, tignan nyo, uuwi na yung bida natin. Sofia, in fairness ha, kahit luma na yung uniform mo, pinilit mo talagang magmukhang tao. Pero amoy uling pa rin, di ba? Baka naman kasi pinaplansa pa yan gamit yung deuling na plansa sa probinsya nila, Kalerki. Yumuko lang si Sofia, maluhaluhang isinabit ang kanyang backpack. Maayos ang kanyang suot, pero ang kanyang sapatos na may mga tahina sa gilid ang laging nagpapaalala sa kanya na iba siya sa kanila. Pero bago pa siya makalabas ng pinto, isang pamilyar na boses ang bumasag sa tawanan. Sofia, sabay na tayo. Napatigil ang lahat, maging si Sofia ay hindi makapaniwala. Si Caprice, ang pinakatahimik pero nirerespeto sa klase, ay nakatayo na sa tabi niya at dinamayan si Sofia sa kanyang kalungkutan. Habang naglalakad sila sa hallway, ramdam ni Sofia ang mga tingin ng ibang estudyante. Ang bawat hakbang ng kanyang sirang sapatos ay naglilikha ng mahinang tunog sa sahig, pero sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Caprice, na parang isang pader na humaharang sa mga mapang-apeing bulong sa paligid. Caprice, okay lang ba talaga? Baka madamay ka lang sa akin. Baka mapag-initan ka rin ni na Eliza, Princess at Drake. Hayaan mo sila. Malinis ang suot mo, Sofia. At mas malinis ang puso mo kaysa sa kanila. Huwag mong hayaang dumi ang makita mo sa sarili mo dahil lang sa sinasabi nila. Naantig ang puso ni Sofia kay Caprice. Sa unang pagkakataon simula kaninang umaga, nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Narating nila ang gate ng school. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Sofia, dahilan para mas lalong lumitaw ang ganda ng kanyang mga mata, kahit na mapula pa ito dahil sa pag-iyak. Doon, huminto si Caprice at hinarap siya. Dito na ako, Sofia. Bukas huwag kang matatakot pumasok. Hindi kita pababayaan. Salamat, Caprice. Maraming salamat. Ngayon lang ulit may naging ganito kabait sa akin sa bagong school na to. Matapos ihatid ng tingin si Sofia, dahan-dahang naglakad si Caprice patawid ng kalsada. Malalim ang kanyang iniisip kung paano pa matutulungan ang bagong kaibigan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang humaharurot na itim na sasakyan ang biglang lumitaw mula sa kanto. Muntik na siyang mahagip. Napapaatras si Caprice, ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Huminto ang sasakyan, ilang pulgada na lamang ang layo sa kanyang binti. Huminto ang sasakyan at agad na bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matangkad at napakagwapong lalaki. Pero sa halip na humingi ng tawad ng maayos, baka sa mukha nito ang matinding pagmamadali. Here, take this. Payment for the trouble, or whatever. Sorry, but I really have to go now. Napatitig si Caprice sa perang iniabot sa kanya. Nakaramdam siya ng insulto. Hindi niya kailangan ng pera, kailangan niya ng respeto. Teka, anong gagawin ko rito? Hindi ko kailangan ng pera mo. Muntik mo na akong mabangga. Don't cry. I'm sorry, but I need to go now. Humaharurot na umalis ang sasakyan, iniwan si Caprice na nakatayo sa gilid ng kalsada, hawak ang pera at tila hindi makapaniwala sa nangyari. Sino ba ang lalaking yon? Akala niya ba lahat ng bagay pwedeng bayaran? Napakayabang. Habang lumuluhang hawak-hawak ang pera, naisip bigla ni Caprice si Sofia. Naisip niya ang sirang sapatos ng kaibigan. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, pero kasabay nito ang kaba dahil alam niyang ang lalaking iyon ay muli niyang makikita. I'm just in my